lagi na lang napapag-initan ng mga immigrants, no? Bakit bakit laging issue, no? Eh, kung tutuusin guys, ang laki ng naitulong ng mga immigrants dito sa Canada, no? Right? Whether international students yan or mga temporary foreign workers, ang daming naitulong yan dito sa Canada, no? So, imbis na tanggalin sila sa picture, why not makaisip ang government ng, win-win solution on both sides, no? Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So, dito na naman tayo sa community guys. Naglilibot-libot na naman si Nardino. Right? Yun talaga guys kasi maganda ngayon ang panahon, sayang naman, di ba? So, pagkatapos ng trabaho, pwede tayo mag-bike ride ng konti. Di ba? Pampatanggal na rin guys ng stress tsaka umay, di ba? Kasi maghapon tayong nasa work, di ba? Hapon tayo nakaupo lang, di ba? So ito, magandang way din to para makapagpahinga din, makakita naman tayo ng ibang bagay, di ba? So may pupuntahan tayong park dito malapit sa amin. Ano natin? Nabalitaan nyo ba guys yung sinabit daw na proposal guys para tanggalin daw ang mga temporary foreign workers dito sa Canada, no? Hindi ko maintindihan bakit ba nila masyadong pinag-iinitan ng mga immigrants. Diba? Masyado silang galit na galit sa mga immigrants. Nung una, yung mga nag-i-international students, galit na galit sila doon, 'di ba? Ngayon naman, yung mga temporary foreign workers daw, kailangan na daw tanggalin or bawasan, ganyan, 'di ba? Ang weird lang eh. Bakit masyadong napapag-initan ng mga temporary foreign workers dito sa Canada, no? Medyo basa ang daan malamig pa rin Hindi na alam kung nasaan ako. First time kong pupunta dito sa park na to eh. Sarap ng simoy ng hangin dito guys. Amoy na amoy mo yung dahon eh, no? Amoy gubat. Amoy mo yung mga dahon. Now, saan na tayo? Something new. There you go. Hi guys! So parang may lake dito banda. Nice. Hanap tayo ng upuan. Yan, to. Upuan dito, ang ganda oh. Yan. So pwede kang umupo dito. Parang may lake eh, no? Ang sabi daw kasi guys, no, naaagawan daw yung mga kabataan dito na gustong magtrabaho, no? Yun daw ang main issue nila kung bakit nila gustong tanggalin or sinasuggest na bawasan yung mga temporary foreign workers dito sa Canada, no? Well, ang masasabi ko diyan, no, guys,
kung kanino karapat dapat yung trabaho, doon ibigay, no? Hello? Kasi kung yung mga youth o yung mga kabataan talagang deserving naman sila doon sa trabaho, 'di ba? Kahit ba sabihin mong napakarami ng mga immigrants dito sa Canada, hindi sila kakabahan, no? Hindi nila iindahin yung mga ganyang mga bagay na kahit sabihin mo bang marami ditong nag-i-immigrate or whatever, 'di ba? Okay lang 'yun. Tsaka kasi ang ibig sabihin lang nun, guys, maraming immigrants talaga ang magagaling, no? Kasi parang feeling ko they are threatened, 'di ba? Doon sa sa mga immigrants na nandito sa Canada, 'di ba? Sa akin naman, kung magaling ka, 'di ba? Hindi hindi ka hindi ka mag-iisip na baka maagawan ka ng trabaho or whatever, 'di ba? Kasi at the end of the day, magaling ka. Yun lang yun, 'di ba? Kasi isipin nyo guys, kahit na ba sabihin nating marami dito ang kabataan na naghahanap ng trabaho, kung hindi naman sila qualified, guys. So it doesn't matter kung merong mga immigrants dito o hindi. Yun lang naman yung tingin ko, 'di ba? Kasi nung kahit ako nung nasa Pilipinas ako or nasa Singapore, Malaysia ako, guys. Hindi ko naisip na as a threat sa akin yung mga ibang lahi or yung mga native pa or whatever. Hindi ko hindi ko sila nakikita as a threat. Kasi ang focus ko, guys, sa sarili ko, 'di ba? Kasi kung alam ko sa sarili ko kung ano yung skill set ko, ano yung kaya kong gawin. So, hindi ako dapat ma ma-threaten sa kanila, no? 'Di ba? Kasi ako naniniwala ako, guys, na kung lagi mong ibabase yung pagiging successful mo sa ibang tao, hindi ka matatapos, no? Siguro gawin mo lang sila as a guide, no? Birds. Feeding birds does more harm than good. Oh, so wag daw pakainin yung mga birds. Don't feed the birds. Oh, yan, guys. Wag daw kayong magpapakain ng mga birds. Diba? Kasi hindi daw nakakabuti sa kanila yun. Punta tayo doon sa kabilang side. Tingnan natin ano yung itsura doon sa kabilang side. Natin kung ano meron dito. Ooh. Okay. First time kong pumasok dito, guys, no? Yan, medyo hindi ko alam kung saan papunta to, no? Tignan lang natin. Sarap ng simoy ng hangin. Panalo.
siguro dito, maputik lang pag maulan, no? Pero other than that, okay yung lugar, no? Saka may lake. Dito tayo pumasok yata kanina. Tayo pumasok kanina. Siguro ang last na comment ko about that one, no? Kung gusto talaga nilang makahanap ng trabaho yung mga kabataan dito versus dun sa mga immigrants, no? Siguro, i-equip nila ng mabuti yung mga kabataan, no? Siguro hindi lang yung mga technical skills or kung ano lang yung korte na meron sila, no? Siguro focus also on other aspect like communication skills, yung mga ganyan, di ba? O yung ibang mga skills na pwede nilang aralin, yung parang ganon, di ba? Kesa yung mag-focus sila sa, kasi ano yan eh, ang tingin ko dyan, ini-eliminate nila yung competition ng mga youth, di ba? Pero kasi sa akin, no, ano kasi ko eh, mahilig ako mag-compete, guys, no? Mas gusto ko nga na may mas magaling sa akin eh, di ba? Para talagang na-challenge din ako, di ba? Saka talagang makikita natin kung sino talagang mas magaling, di ba? Kasi kung i-eliminate mo lang, guys, yung mga kalaban mo sa sector na yan, masasabi mo ba talaga na magaling ka, di ba? Para sa akin, it doesn't matter kung merong kung merong immigrants or competitor sa work ko, it doesn't matter, guys. Lagi na lang napapag-initan ng mga immigrants, no? Bakit laging issue, no? Kung tutuusin, guys, ang laki ng naitulong ng mga immigrants dito sa Canada, no? Right? Whether international students yan or mga temporary foreign workers, ang daming naitulong yan dito sa Canada, no? So, imbis na tanggalin sila sa picture, why not makaisip ang government ng, win-win solution on both sides, no? Right? Kasi, of course, yung mga immigrants na nandito sa Canada, guys, lalo na yung mga experience, no? Siyempre, nag-iisip din ng ibang mga companies na advantage na rin kasi yun eh, no? Hindi lang laging kung ano lang yung pinag-aralan mo sa schools ang nagmamatter, guys, no? Diyan mo makikita na malaki rin ang naitutulong talaga ng experience. At yun yung wala pa sa mga youth, di ba? Kasi nga nagsisimula pa lang sila eh, no? So, yun, sana magawa nila ng solusyon na, sabi ko nga kanina, win-win sana. Okay? So, yun lang, guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace!